Hindi mo ba narinig? Sabi ko, basura ka na sa buhay ko, Yumi. Nakakasuka na ang amoy mo, pati ang pagmumukha mong parang laging pinagsakloban ng langit at lupa. Ang boses ni Kenichi ay parang hagupit ng latigo, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga kamay ni Yumi ay abala sa pag-aayos ng mainit na ulam sa hapagkainan. Maingat niyang inilalapag ang malaking mangkok ng kare-kare, ang paboritong putahe ng asawa, na tinipon niya ang lahat ng sangkap simula pa madaling araw. 18 taon. 18 taon na ang bawat sahog na inihahanda niya ay may kalakip na panalangin na sana sa bawat subo ni Kenichi ay maalala nito ang tamis ng kanilang sumpaan. Dahan-dahang itinaas ni Yumi ang kanyang paningin. Ang pawis sa kanyang noo ay humahalo sa singaw ng pagkain at ang kanyang lumang apron ay may bahid pa ng mantika at atsuete. Doon, sa tapat ng pintuan, nakatayo ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya higit sa kanyang sarili. Ngunit hindi ito nag-iisa. Isang babaeng mas bata, nakasuot ng hapit na pulang damit at may mga kuko na tila hindi pa nakakahawak ng kahit isang basahan, ang nakakapit sa braso ni Kenichi. Ken, happy ika-18 anniversary, ang tanging naisambit ni Yumi. Ang boses niya ay mahina. Parang isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya sa gitna ng malakas na hangin. Isang matunog na tawa ang nanggaling sa likuran ni Kenichi. Pumasok si Nanay Isabel, ang kanyang biyenan, na may dalang mapanghusgang tingin na tila tinitignan ang isang maduming basahan. Anniversary? Yumi, magising ka nga sa katotohanan. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Mukha ka ng katulong kaysa asawa. Huwag mong sisihin ang anak ko kung naghahanap siya ng bago. Sino ba naman ang gaganahan sa isang babaeng laging amoy bawang at pawis? Ang bawat salita ni Nanay Isabel ay parang mga karayom na unti-unting ibinabaon sa puso ni Yumi. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang porselanang pinggan na hawak niya ay unti-unting nadudulas mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may ingay na masakit sa tainga, kundi isang mapurol na tunog ng pagkabasag sa ibabaw ng makapal na alpombra, gaya ng unti-unting pagkadurog ng kanyang dignidad na 18 taon niyang iningatan. This is Mika. Walang emosyong pakilala ni Kenichi sa kasama. Siya na ang titira dito simula ngayon. At ikaw, wala ka ng puwang sa bahay na ito. Pinirmahan ko na ang mga papeles para sa annulment. Ang kailangan ko na lang ay ang pirma mo at ang paglayas mo sa paningin ko. Napatitig si Yumi sa kumukulong sabaw sa hapag. Naalala niya ang bawat gabing hindi siya natutulog para lamang tapusin ang mga report ni Kenichi noong nagsisimula pa lamang ito sa kumpanya. Naalala niya ang bawat sentimo ng mana niya mula sa kanyang ama na palihim niyang idinedeposito sa account ni Kenichi para hindi ito mapahiya sa mga katrabaho. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagtitiis sa panglalait ng biyanan, ang lahat ng pagpapakumbaba, ito ba ang magiging kapalit? Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig na lamang ni Yumi ay ang sarili niyang pintig ng puso na tila isang tambol na nagbababadya ng kamatayan ng kanyang lumang pagkatao. Ang hangin sa loob ng bahay na itinuring niyang paraiso ay naging kasing lamig ng semento sa sementeryo. Tumingin siya sa mga mata ni Kenichi, naghahanap ng kahit katiting na awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay pandidiri. Tumingin siya kay Mika na ngayon ay nakangiting tagumpay habang sinusuri ang bawat sulok ng sala na tila pag-aari na niya ito. Bakit Ken? Pabulong na tanong ni Yumi. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Binigay ko ang lahat. 18 taon kitang binuo habang unti-unti kong kinakalimutan ang sarili ko. Bakit kailangang ganito? Dahil hindi sapat ang katapatan para mabusog ang isang lalaki, Yumi. Muling sumingit si Nanay Isabel habang tinitingnan ang kanyang mga kuko.
kailangan ng ganda, kailangan ng class. At ikaw, isang kang malaking pagkakamali na ngayon lang naitama ng anak ko. Ngayon, huwag ka nang mag-eskandalo. Kunin mo ang mga luma mong damit sa sako at lumabas ka na habang maaga pa. Hindi gumalaw si Yumi. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng marangyang sala. Ang kanyang mga kamay na may mga peklat ng paso mula sa pagluluto ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may bakas ng kanyang pagmamahal. Ngunit sa isang saglit, naramdaman niyang isa siyang estranghero sa sarili niyang tahanan. Inilabas ni Kenichi ang isang folder mula sa kanyang mamahaling bag at inihagis ito sa ibabaw ng lamesa, direkta sa gitna ng ulam na pinaghirapan ni Yumi. Pirmahan mo iyan. Huwag mong subukang humingi ng kahit ano dahil wala kang dinalang yaman sa pamilyang ito kundi ang sarili mong kahirapan. Umalis ka nang walang bitbit kundi ang damit na suot mo. Napatingin si Yumi sa folder. Sa ilalim ng malabong liwanag ng chandelier, ang kanyang anino sa sahig ay tila isang babaeng sugatan, nag-iisa at talunan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang hininga, may isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Isang tanong na hindi pa niya kayang bigkasin, ngunit nagsisimulang magpaningas ng isang apoy sa kanyang tuyot na kaluluwa. Hanggang kailan nga ba kayang magtiis ng isang pusong paulit-ulit na tinatapak-tapakan? At ano ang mangyayari kapag ang babaeng itinuring nilang basura ay siya palang may hawak ng susi sa lahat ng karangyaan na kinatitayuan nila ngayon? Tumalikod si Kenichi at inakay si Mika paakyat sa hagdan. Ang hagdan patungo sa silid na pinagsaluhan nila ni Yumi sa loob ng halos 2 dekada. Ang bawat hakbang nila ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Naiwan si Yumi sa gitna ng kusina, mag-isa sa harap ng pagkaing unti-unti nang lumalamig, habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang pumatak sa bubong. Tila nakikiramay sa bawat luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat kalabog ng mga drawer na binubuksan ng marahas ay tila mga suntok sa dibdib ni Yumi. Hindi pa man natutuyo ang kanyang mga luha, naroon na si Nanay Isabel sa loob ng kanyang silid, tila isang buwitreng naghahanap ng anumang matatangay. Ang mga damit ni Yumi, na maayos na nakatupi, ay isinasaboy sa sahig, tinatapakan ng mga paa ng matanda, na tila ba dumi ang mga ito na dapat walisin. Siguraduhin mong wala kang kinuha na hindi sa'yo, Yumi. Ang bulyaw ni Nanay Isabel habang pilit na hinahablot ang isang maliit na jewelry box sa ibabaw ng dresser. Itong kwintas na ito, binili ito ni Kenichi gamit ang pera ng pamilyang ito. Hindi mo ito deserve. Ibibigay namin ito kay Mika dahil siya ang marunong magdala ng ganitong kagandahan. Tumingin si Yumi sa kwintas. Isang manipis na ginto na may maliit na pendant. Naalala niya kung paano siya nag-extra bilang encoder sa gabi. Lihim na nag-iipon para lamang bigyan si Kenichi ng pondo sa negosyo. At bilang pasasalamat ay binili siya nito ng kwintas na yon 10 taon na ang nakalilipas. Ngayon, sa harap ng kanyang biyenan, ang kwintas na yon ay tila naging isang tanikala ng pang-aalipin na pilit na kinakalag sa kanyang leeg. Ibigay mo na, nanay, mahinang sabi ni Yumi. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng galit, kundi isang malalim na pagod. Kung yan ang magpapatahimik sa inyo, kunin niyo na ang lahat. Aba, talagang ibibigay mo dahil wala ka namang ambag dito? Mabilis na isinilid ng matanda ang kwintas sa kanyang bulsa bago itinapon kay Yumi ang 2 malaking plastic bag na kulay itim. Iyan lang ang pwede mong gamitin. Ilagay mo dyan ang mga basahan mo at lumayas ka na. Hinihintay na ni Kenichi si Mika sa hapag. Ayaw nilang makakita ng malas habang kumakain. Sa bawat hakbang ni Yumi, pababa ng hagdan, bit-bit ang 2 plastic bag na naglalaman ng kakaunting piraso ng kanyang buhay. Nararamdaman niya ang bawat sentimetro ng bahay na tila itinatakwil siya. Pagdating sa sala, nakita niya si Kenichi at Mika na masayang nagtatawanan.
tila ba walang pusong winasak ilang minuto lang ang nakalipas. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng kanyang asawa. Ang tanging narinig niya ay ang pagbukas ng pinto ng main entrance na tila nag-aanyaya sa kanya patungo sa kawalan. Paglabas ni Yumi, sinalubong siya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis, ngunit ang lamig na dulot nito ay hindi mapapantayan ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan bilang isang asawa at ina. Naglakad siya patungo sa gate. Ang kanyang mga tsinelas ay lumulubog sa putik. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, biglang nabutas ang isa sa mga plastic bag. Nagbagsakan ang kanyang mga gamit sa basang semento. Mabilis siyang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay humahalukay sa madilim na paligid. Doon, sa gitna ng putik, nakita niya ang isang lumang litrato na nakalagay sa isang simpleng kahoy na frame. Ito ang litrato ng kanyang yumaong ama. Sa gitna ng malakas na ulan, hindi inisip ni Yumi ang kanyang sariling katawan na nababasa na hanggang buto. Agad niyang niyakap ang litrato, ginamit ang kanyang sariling likod at ang suot niyang lumang cardigan para harangan ang mga patak ng ulan. "Patawad, Papa." Ang hikbi ni Yumi na humahalo sa tunog ng unos. "Patawad dahil hinayaan ko silang tapakan tayo. Patawad dahil nakalimutan ko kung sino ako." Ang pagyakap niya sa litratong yon, ang kanyang tanging init sa gitna ng nagyayelong gabi. Ang sandali kung saan sa kabila ng pagkawala ng lahat ng material na bagay, mas pinili niyang iligtas ang alaala ng taong tanging nagpahalaga sa kanya. Tumayo siya, yakap-yakap ang litrato sa ilalim ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Iniwan niya ang iba pang mga gamit na nakakalat sa putikan. Wala na siyang pakialam sa mga lumang damit. Ang mahalaga ay ang dangal ng kanyang ama na hinding-hindi niya hahayaang mabahiran ng dumi ng pamilyang kanyang tinalikuran. Habang naglalakad siya sa gilid ng madilim na kalsada, ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ang gutom, pagod at ang bigat ng emosyon ay unti-unting nagnanakaw ng kanyang lakas. Ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat. Ang mundo ay tila umiikot sa kanyang paningin. Ang tunog ng ulan ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Sa isang iglap, nawalan ng kontrol ang kanyang mga binti. Bumagsak si Yumi sa tabi ng kalsada. Ang kanyang ulo ay sumandal sa malamig na semento habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahigpit na nakayakap sa litrato ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang papikit na mga mata, nakakita siya ng dalawang maliwanag na ilaw na nagmumula sa isang sasakyang dahan-dahang humihinto sa kanyang tapat. Ang liwanag ay masyadong masakit sa kanyang mga mata, ngunit naramdaman niya ang paghinto ng makina at ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Isang anino ng isang tao ang lumabas, bitbit ang isang payong at mabilis na lumapit sa kanyang kinalalagyan. "Senyorita Yumi?" Ang boses ay pamilyar, puno ng pag-aalala at paggalang na matagal na niyang hindi naririnig. Ngunit bago pa niya makilala kung sino ito, tuluyan ang nilamon ng kadiliman ang diwa ni Yumi. Ang unang naramdaman ni Yumi sa kanyang paggising ay ang haplos ng telang seda sa kanyang balat. Isang pakiramdam na tila isang panaginip matapos ang mahabang panahon ng pagtulog sa matigas na higaan at ang mapait na lamig ng kalsada. Ang amoy ng lavender at sariwang bulaklak ay dahan-dahang gumising sa kanyang diwa. Malayo sa amoy ng bawang at atsuete na tila naging permanenteng pabangunan niya sa loob ng 18 taon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang mataas na kisame na may mga detalyadong ukit ng ginto. Sa tabi ng kanyang kama, nakatayo ang isang matandang lalaki na may suot na plansadong uniforme. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng mga ulap at ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan at respeto.
Senyorita Yumi, salamat sa Diyos at gising na po kayo. Ang tinig nito ay gumaralgal sa emosyon. Lolo Ben? Bulong ni Yumi. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon. Si Lolo Ben ang pinagkakatiwalaang katiwala ng kanyang yumaong ama. Ang taong huling nakita niya noong araw ng kanyang kasal kay Kenichi. Ang araw na pinili niyang talikuran ang karangyaan para sa isang buhay na akala niya ay puno ng pag-ibig. Mabilis na lumapit ang matanda at bahagyang yumukod. Patawad po, senyorita. Kung hindi ko pa kayo hinanap ng personal, hindi ko malalaman ang kalunos-lunos ninyong kalagayan. 18 taon kaming naghintay sa inyong pagbabalik. Naupo si Yumi, ang kanyang katawan ay mahina pa, ngunit ang kanyang isipan ay nagsisimulang magdugtong-dugtong ng mga piraso ng nakaraan. Ang sabi ni Kenichi, ang sabi ni Nanay Isabel, wala na akong kahit ano, na ang pamilya ko ay naghirap, kaya kailangan kong magpasalamat sa kanila sa bawat subo ng kanin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lolo Ben habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na Earl Grey tea sa bedside table. Iyan ang malaking kasinungalingan na ipinakain nila sa inyo, senyorita. Hindi naghirap si Don Fernando. Ang lahat ng pagtitiis ninyo ay bahagi ng huling pagsubok ng inyong ama para sa lalaking pinili ninyo. Ngunit tila napatunayan na natin ngayon na hindi siya karapat-dapat. Habang dahan-dahan niyang itinataas ang tasa at ninanamnam ang init ng tsa, naramdaman niya ang isang uri ng kalinga na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa loob ng halos 2 dekada, siya ang nagsisilbi, siya ang nagluluto, siya ang nag-aalaga. Ngayon, sa ilalim ng bubong na ito, muli siyang kinikilala bilang isang tao. Bilang isang reyna na matagal na nawalay sa kanyang trono. Ang bawat higop ng tsaa ay tila naglalaban ng dumi ng kanyang nakaraan, pinapalitan ng pait ng tamis ng pagkilala. Nasaan ang susi, senyorita? Tanong ni Lolo Ben. Mabilis na kinapkap ni Yumi ang bulsa ng kanyang suot na pantulog na lino. Isang damit na halatang pag-aari ng bahay na ito. Doon, naramdaman niya ang matigas na metal. Inilabas niya ang susi na may ukit ng bulaklak ng huwerya. Ang tanging bagay na hindi nakuha ni Nanay Isabel dahil nakatago ito sa loob ng lihim na tahi ng kanyang lumang cardigan. Narito po, sabi ni Yumi. Kumuha si Lolo Ben ng isang makapal na folder mula sa isang cabinet at inilatag ito sa harap ni Yumi. Ang susing iyan ang magbubukas ng katotohanan. Senyorita, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Kenichi, ang bahay na tinitirhan ninyo, ang lahat ng lupain at ari-arian na ipinagmamalaki ng asawa ninyo ay hindi sa kanya. Ang lahat ng iyon ay nakapailalim sa isang trust fund na nakapangalan sa inyo. Si Kenichi ay isa lamang steward, isang katiwala na itinalaga ng inyong ama sa ilalim ng kondisyong mananatili kayong asawa niya. Asininan mamemomodasa sa muna. Nanlaki ang mga mata ni Yumi habang binabasa ang mga papeles. Ang kanyang kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang matinding pagkamulat. Ibig sabihin, ang lahat ng perang ginagastos niya para kay Mika, ang lahat ng luho ni Nanay Isabel, ay galing sa akin? Opo, senyorita, sagot ni Lolo Ben, ang boses ay naging matigas. At dahil pinalayas niya kayo at nagsampa ng annulment, nilabag niya ang pangunahing kondisyon ng trust fund. Sa sandaling pumirma kayo sa mga papeles na ito, ang lahat ng karangyaan niya ay mawawala sa loob ng isang iglap. Maaari nating bawiin ang lahat, ang kumpanya, ang bahay, pati ang bawat sentimong ninakaw niya sa inyong pangalan. Tumingin si Yumi sa labas ng bintana. Ang ulan kagabi ay tumigil na. At ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga dahon ng puno ng mangga sa hardin. Sa loob ng 18 taon, naniwala siya na siya ay isang basurang itinapon. Ngunit ngayon, hawak niya ang kapangyarihang magpabagsak sa mga taong umapak sa kanyang pagkatao. Lolo Ben, sabi ni Yumi,
Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon na hindi pa narinig ng sino man sa kanya. Huwag nating bawiin agad. Gusto kong panoorin silang magsaya sa huling pagkakataon. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng kanilang yabang kapag unti-unti nang nauubos ang dugong sinisipsip nila mula sa akin. Ano po ang plano ninyo, senyorita? Ngumiti si Yumi, isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Ipaalam mo sa bangko na i-freeze ang lahat ng discretionary funds ni Kenichi, pero iwanan mo ang kanyang personal credit card na bukas para sa isang huling transaksyon. Gusto kong makita kung gaano kabilis siyang tatalikuran ng kanyang mga bagong kaibigan kapag ang gintong hawak niya ay naging tanso. Bumalik ang tingin ni Yumi sa folder, ngunit may isang dokumento sa pinakailalim na nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang lihim na sulat mula sa kanyang ama na may petsang 1 linggo bago ito pumanaw. Lolo Ben, ano ito? Ang matanda ay hindi sumagot, bagkus ay tumungo lamang ito. Binasa ni Yumi ang unang pangungusap ng sulat at naramdaman niya ang muling pagguho ng kanyang mundo, ngunit sa ibang paraan. Sa wakas, amoy mamahaling pabango na ang buong bahay, hindi na amoy piniritong isda at ginisang bawang. Huminga ng malalim si Kenichi habang nakatayo sa balkonahe, suot ang kanyang sutlang robe. Sa tabi niya, nakasandal si Mika na tila isang pusa na naglalambing habang humihigop ng mamahaling wine. Para kay Kenichi, ito ang rurok ng tagumpay. Wala na ang anino ni Yumi na laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga simpleng simula. Ngayon, pakiramdam niya ay isa na siyang hari sa sarili niyang palasyo. Ngunit ang katahimikang yon ay mabilis na nabasag nang marinig ang malakas na bulyaw ni Nanay Isabel mula sa loob. Kenichi, nasaan na ba ang mga puting tuwalya ko? Bakit ang dumi-dumi ng banyo? At sino ang magluluto ng almusal? Gutom na ako. Pumasok si Kenichi sa loob at nakita ang kanyang ina na nakapamaywang sa gitna ng sala. Ang dati maayos at makintab na sahig na palaging nililinis ni Yumi ay punong-puno na ngayon ng mga bakas ng sapatos at alikabok. Ang mga platong ginamit nila kagabi ay nakatambak pa rin sa lababo. Umaalingasaw ang amoy ng panis na pagkain. Mika, sweetheart, malambing na tawag ni Kenichi. Baka pwedeng tulungan mo muna si nanay sa kusina? O kahit tawagan mo yung cleaning service? Isang matunog na irap ang isinagot ni Mika. Ano? Ken, hindi ako kumuha ng boyfriend para maging katulong. Sabi mo, may mga katulong ka rito. Bakit ako ang paghuhugas mo ng plato? Look at my nails. Bagong gawa yan. Umupo si Mika sa sofa at nagsimulang mag-scroll sa kanyang cellphone, tila walang naririnig. Doon nagsimulang maramdaman ni Kenichi ang isang kakaibang bigat. Nang pagkakataon, ang dumaan sa kanyang isipan, isang mabilis na alaala. Kung paano tuwing umaga ay nakahanda na ang kanyang plansadong polo, ang mainit na kape, at ang malinis na bahay nang hindi niya kailangang magsalita. Noon, ang lahat ay tila magic na nangyayari dahil sa mga kamay ni Yumi. Ngayon, napagtanto niya na ang magic na yon ay hindi pala kusang dumarating. Hinanap niya ang kanyang paboritong medyas sa drawer, pero ang tanging nakita niya ay mga gusot-gusot na damit na hindi man lang nalabhan ng maayos. Puro kayo reklamo. Sigaw ni Kenichi sa inis. Mag-mall na lang tayo. Doon na tayo kumain. I'll buy you that designer bag you wanted, Mika, para naman tumahimik na kayo. Nagliwanag ang mukha ni Mika. Talaga, babe? You're the best. Dinala ni Kenichi ang kanyang ina at si Mika sa pinakasikat na shopping mall sa Makati. Pumasok sila sa isang luxury boutique. Kinuha ni Mika ang isang limitadong edisyon na handbag na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso. Ngumiti si Kenichi ng mayabang habang iniaabot ang kanyang kulay gintong credit card sa sales lady. Sir, I'm sorry but the transaction was declined. Magalang na sabi ng babae matapos subukan ng card sa 3 magkakaibang machine. Ano? Impossible. Baka sira ang machine nyo.
Subukan mo itong isa ko pang card. May halong pagkapahiya na utos ni Kenichi. Decline din po, sir. All your supplementary accounts are currently unavailable. Naramdaman ni Kenichi ang pamumuo ng pawis sa kanyang noo habang nakatingin ang ibang mga mamimili sa kanila. Ang kanyang ina ay nagsimulang magmura sa gilid, habang si Mika ay dahan-dahang binitawan ng bag at tumayo ng malayo sa kanya. Tila nahihiyang makasama siya. Babe, anong nangyayari? Sabi mo sobrang yaman mo? Matabang na tanong ni Mika. Wait lang, tatawagan ko ang bangko. Baka may system error lang. Pagdadahilan ni Kenichi habang ang kanyang kamay ay nanginginig sa pagpindot sa kanyang telepono. Hindi alam ni Kenichi, sa kabilang bahagi ng lungsod, habang siya ay pinapawisan sa gitna ng butik, si Yumi ay tahimik na nakaupo sa isang opisina. Tinitignan ang real-time notification sa kanyang tablet. Bawat declined na lumalabas sa screen ay tila isang matamis na himig sa kanyang pandinig. Nang makauwi sila sa bahay, na ngayon ay tila ba mas madilim at mas masikip, isang mainit na pagtatalo ang sumiklab. Kenichi, hindi ako sanay sa ganito. Gutom na ako at wala tayong pambili ng pagkain dahil naka-freeze ang card mo. Sigaw ni Nanay Isabel. Nasaan ba yung babaeng yun? Tawagan mo si Yumi. Siguradong may itinatago siyang pera kaya tayo nagkakaganito. Huwag mong banggitin ang pangalan ng babaeng yun, Nay. Kaya ko to. Bulyaw ni Kenichi. Kahit na ang totoo ay hindi na niya alam kung paano babayaran ang susunod na electric bill. Nang gabing iyon, habang kunwaring tulog si Kenichi, narinig niya ang mahinang boses ni Mika mula sa banyo. May kausap ito sa telepono. Yes, babe. Don't worry. Akala ko kasi jackpot na rito kay Kenichi, pero mukhang hanggang formal lang ang lolo mo. I'll find a way to get out of here as soon as I get something valuable. Hindi ako magtitiyaga sa isang haring walang korona at walang pera. Napako si Kenichi sa kanyang kinahihigaan. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malamig na kamay. Ngunit ang mas nakakatakot na revelasyon ay dumating nang makatanggap siya ng isang mensahe mula sa HR ng kanyang kumpanya. Sir Kenichi, please report to the boardroom tomorrow at 8 a.m. There has been an urgent inquiry regarding the discrepancy in the discretionary funds and the ownership status of your residence. Napatingin si Kenichi sa dilim. Sa unang pagkakataon sa loob ng 18 taon, naramdaman niya ang tunay na takot. Sino ang nagsumbong at paano nalaman ng kumpanya ang tungkol sa kanyang bahay? Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nasaan ba talaga si Yumi? Hindi ko kailanman inisip na ang sarili kong pangalan ang magiging armas ko para wasakin ang mundong binuo ko para sa iba. Habang binibigkas ni Yumi ang mga salitang ito sa loob ng tahimik na silid-aklatan ni Lolo Ben, tinitigan niya ang dulo ng fountain pen na hawak niya. Ang tinta nito ay kasing itim ng kawalang katiyakan na naramdaman niya noong gabing pinalayas siya. Ngunit ang bigat ng panulat ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapangyarihang hindi niya kailanman hinangad noon. Sa bawat pirma niya sa mga dokumentong nasa harap niya, unti-unti niyang pinuputol ang mga sinulid na nag-uugnay sa kanya sa lalaking binaliwala ang kanyang pagkatao. Senyorita, ang pagbawi sa usufruct o ang karapatang tumira sa bahay na yon ang magiging pinakamamabigat na dagok para kay Kenichi. Paliwanag ni Lolo Ben habang inaayos ang kanyang salamin. Akala niya ay pag-aari niya ang lupang kinatatayuan ng kanyang yabang, ngunit sa batas, siya ay isa lamang pansamantalang bisita na nakalimot sa kanyang hangganan. Huminto si Yumi sa huling pahina ng pag-aalinlangan ang sumagi sa kanyang isipan. Naalala niya ang kulay ng mga kurtina sa bahay na yon na siya mismo ang pumili, ang bawat halamang itinanim niya sa hardin at ang mga alaala ng kanyang mga anak na lumaki sa loob ng mga pader na yon. Ngunit mabilis itong napalitan ng imahe ni Kenichi na masayang kasama si Mika habang siya ay nagdurusa sa ulan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang dibdib. Dinarama ang bawat sugat,
na tila muling kumikirot. Hindi na siya ang Yumi na marunong lang umiyak. Ang Yumi na narito ngayon ay handa nang sumingil sa bawat patak ng luha. Pinirmahan niya ang dokumento ng may matinding diin, sapat para markahan ang papel ng kanyang determinasyon. Samantala, sa lumang bahay, ang kapaligiran ay tila ba nababalot ng isang sumpa. Ang mainit na sikat ng araw ay hindi sapat para pawiin ang tensyong namamayani sa pagitan ni Kenichi, Mika at Nanay Isabel. Ano ba, Kenichi? Hanggang kailan tayo kakain ng instant noodles? Reklamo ni Nanay Isabel habang hinahalo ang malabnaw na sabaw sa harap niya. Sabi mo, promotion mo na. Sabi mo, marami tayong pera. Pero bakit pati ang kuryente natin ay may notice na ng disconnection? Nay, sandali lang. Nagkaroon lang ng problema sa payroll. Pagsisinungaling ni Kenichi. Kahit na ang totoo ay alam niyang hindi lang payroll ang problema. Ang lahat ng kanyang tinatawag na extra funds na dati ay automatikong pumapasok sa kanyang account tuwing katapusan ng buwan ay biglang naglaho na parang bula. Isang malakas na katok sa pintuan ang bumasag sa kanilang pagtatalo. Ang tunog nito ay tila isang hatol na nagpatalon sa puso ni Kenichi. Inasahan niyang si Yumi iyon na darating para magmakaawa o humingi ng tawad. Ngunit ang bumungad sa kanya pagbukas ng pinto ay isang lalaking naka-Amerikana, may bitbit na briefcase at may mukhang kasing tigas ng bato. Mr. Kenichi Sato? Tanong ng lalaki. Oo, ako nga, sino ka? Ako si Attorney Santos, kinatawan ng Fernandez Villa Estate. Narito ako para ihatid ang formal na abiso ng immediate revocation of occupancy. Ayon sa utos ng tunay na may-ari ng property na ito, mayroon na lamang kayong 48 oras para lisanin ang nasabing bahay. Tila nabingi si Kenichi sa kanyang narinig. Anong tunay na may-ari? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Binili ko ito. Mali po kayo, Mr. Sato. Patuloy ng abogado habang iniaabot ang isang folder na may tatak ng kumpanya ni Yumi. Ang bahay na ito ay bahagi ng legacy trust ni Don Fernando de Villa. Ipinahiram lamang ito sa inyo sa ilalim ng kondisyong kayo ay mananatiling asawa ng kanyang anak na si Senyorita Yumi. Dahil sa inyong pagsasampa ng annulment at pagpapaalis sa kanya, automatikong napawalang bisa ang inyong karapatang manirahan dito. Napahawak si Kenichi sa hamba ng pinto para hindi matumba. Sa likuran niya, narinig niya ang malakas na tili ni Mika na tila hindi makapaniwala sa narinig at ang mabilis na paglapit ni Nanay Isabel na nagsimulang magsisigaw. Kasalanan ito ni Yumi. Ang babaeng iyon, talagang balak tayong sirain. Sigaw ni Nanay Isabel. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot. Ngunit bago pa man makasagot si Kenichi, may napansin siyang isang itim na sasakyan na dahan-dahang dumaan sa harap ng kanilang gate. Ang bintana nito ay bahagyang nakababa. Doon, sa loob ng malamig na aircon ng sasakyan, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng malaking sunglasses at eleganteng damit. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang tindig na yon, ang hugis ng mukha, ito ang babaeng itinapon niya sa ulan. Ngunit ang Yumi na nakikita niya ngayon ay hindi na ang asawang nagmamakaawa. Ang Yumi na ito ay tila isang estranghero na may malamig na ngiti sa kanyang mga labi habang dahan-dahang itinatinaas muli ang bintana ng sasakyan. Yumi! Sigaw ni Kenichi. Tangkang habulin ng sasakyan, ngunit mabilis itong humarurot palayo. Iniiwan siya sa gitna ng kalsada na puno ng alikabok at kahihiyan. Pagbalik niya sa loob ng bahay, isang panibagong sorpresa ang naghihintay sa kanya. Isang opisyal na liham mula sa Securities and Exchange Commission ang nakapatong sa lamesa na inihatid ng isa pang courier habang kausap niya ang abogado. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binubuksan ng sobre. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga anay na unti-unting kinakain ang pundasyon ng kanyang buhay.
audit investigation for embezzlement and misappropriation of corporate funds. Napatingin si Kenichi kay Mika na ngayon ay abala na sa pag-iimpake ng kanyang sariling gamit, tila handa ng tumakas bago pa man lumubog ng tuluyan ng barko. Mika, anong ginagawa mo? Tanong ni Kenichi. Ang boses ay puno ng desperasyon. Ken, hindi ko pinirmahan ang sarili ko para sa ganitong gulo. Sagot ni Mika nang hindi tumitingin. Sabi mo king ka rito, pero mukhang ikaw pala ang magnanakaw sa sarili mong kumpanya. Ayokong madamay sa kahihiyan mo. Isang malalim na katahimikan ang bumalot kay Kenichi. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang maliit na tinig na nagpapaalala sa kanya. Ito pa lamang ang unang hakbang. Ano pa ang kayang gawin ng isang babaeng 18 taon niyang minaliit? Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Kung ang bahay at ang pera ay hindi sa kanya, sino ba talaga si Yumi de Villa? Huwag mong isipin na dahil nakatira ka na sa marangyang lugar, ay nakalimutan mo na ang utang na loob mo sa amin, Yumi. Mahiya ka naman. Pagkatapos ng lahat ng pagkalingang ibinigay namin sa'yo, heto ang igaganti mo? Sinisira mo ang buhay ng kaisa-isa kong anak. Ang tinig ni Nanay Isabel sa kabilang linya ay parang isang matalim na kutsilyo na pilit na hinihiwa ang katahimikan ng silid ni Yumi. Nakaupo si Yumi sa tapat ng isang malawak na bintana. Tinitingnan ang dahan-dahang pagbagsak ng mga tuyong dahon sa hardin. Sa kanyang harap ay isang tasa ng tsaa na hindi pa nababawasan ang init. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay kabaligtaran ng ingay at gulo na hatid ng boses ng kanyang biyenan. Nasaan ang konsensya mo, Yumi? Patuloy ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa kunwaring paghihirap. Alam mo namang hindi sanay si Kenichi sa ganitong stress, nawalan siya ng access sa pera, at ngayon ay may mga abogadong nanggugulo sa amin. Ikaw ang asawa, tungkulin mong ayusin ito. Bumalik ka na rito at humingi ng tawad kay Kenichi. Sabihin mo sa mga abogado na nagkamali ka lang. Kung gagawin mo yon, baka mapatawad ka pa namin at hayaang pagsilbihan muli ang pamilyang ito. Isang sandali ng matinding pagpipigil at pagmamasid sa sarili. Dahan-dahan niyang inilapit ang tasa sa kanyang mga labi. Ninanamnam ang bango ng tsaa habang hinahayaan ang laso ng mga salita ni Nanay Isabel na dumaan lamang sa kanyang pandinig nang hindi tumatagos sa kanyang puso. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagmura. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi matibag-tibag ng kahit anong panunumbat. Naramdaman niya ang dulo ng kanyang mga daliri na bahagyang humahaplos sa gilid ng tasa. Isang simpleng paggalaw na nagpapakita ng kanyang bagong nahanap na kapayapaan. Bakit hindi ka nagsasalita? Bulyaw ni Nanay Isabel, halatang naiinis sa kawalan ng reaksyon ni Yumi. Akala mo ba ay takas ka na? You are nothing without this family, Yumi. Isang kang walang kwentang babae na swerteng kinuha ng anak ko. Look at yourself. You are so selfish. Iniisip mo lang ang sarili mong pride habang naghihirap ang asawa mo. Ganyan ba ang itinuro sa'yo ng tatay mong pumanaw na? Ang maging traidor sa sariling asawa? Doon lamang bahagyang kumunot ang noo ni Yumi. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na galit. Ngunit sa halip na sumigaw, mas pinili niyang maging kasing lamig ng yelo. Tapos na po ba kayo, nanay? Ang tanging tanong ni Yumi. Ang kanyang boses ay malalim, matatag, at walang kahit anong emosyon. Anong tapos? Hindi pa ako tapos. Kailangan mong bumalik dito ngayon din. Ang kusina ay madumi. Ang mga damit ni Kenichi ay hindi pa nalalabhan at wala kaming pambayad sa kuryente. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Nanay Isabel. Mahinahong sagot ni Yumi habang dahan-dahang ibinababa ang tasa. 18 taon ninyong ipinakain sa akin ang laso ng inyong mga salita. 18 taon ko kayong pinagsilbihan dahil sa utang na loob na akala ko ay totoo. Ngunit ngayong mulat na ang aking mga mata, napagtanto ko na ang tanging utang na mayroon ako ay ang utang sa aking sarili, ang bawiin ng buhay na ninakaw ninyo.
Aba't talagang sumasagot ka na. Wala kang hiyang babae ka. Hindi na po ako ang Yumi na takot sa inyong boses. Patuloy ni Yumi, tila hindi naririnig ang mura ng matanda. Ang bahay na yan, ang pera, ang lahat ng luho ninyo. Hindi iyan galing sa sipag ni Kenichi. Galing iyan sa pawis at dugo ng aking ama na nilapastangan ninyo. Magsanay na po kayong humawak ng basahan, nanay. Dahil simula ngayon, wala nang Yumi na maglilinis ng inyong dumi. Dahan-dahang inilayo ni Yumi ang telepono sa kanyang tainga habang naririnig pa rin ang malakas na pagsigaw ni Nanay Isabel sa kabilang linya. Pinindot niya ang end call nang walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng pagkaputol ng tawag ay tila isang huling hininga ng kanyang nakaraan. Tumayo si Yumi at lumapit sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Wala na ang mga eye bags na dulot ng puyat sa pagsisilbi. Ang kanyang mga mata ay may bagong ningning. Ang ningning ng isang babaeng muling nabuo. Ngunit ang kanyang katahimikan ay muling nabasag nang makatanggap siya ng isang litrato sa kanyang messenger. Galing ito sa hindi kilalang numero, ngunit alam niya kung kanino ito nanggaling. Ito ay isang litrato ng isang lumang baul na gawa sa nara. Ang baul kung saan nakatago ang lahat ng mga libro, talaarawan, at huling mahahalagang gamit ng kanyang ama na naiwan sa atik ng kanilang lumang bahay. Kasunod nito ay isang maikling mensahe na tila isang banta mula sa impyerno. Kung hindi ka susunod sa gusto namin, Yumi, asahan mong bukas na bukas ay abo na lang ang matitira sa lahat ng alaala ng tatay mo. May nag-aalok na sa akin ng malaking halaga para sa mga antigo mong basura. Piliin mo, ang pride mo o ang huling hininga ng nakaraan mo. Napahawak si Yumi sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang mga dokumento at pera ay madaling bawiin. Ngunit ang mga alaala ng kanyang ama ay hindi mapapalitan ng kahit anong halaga. Isang dangling mystery ang nabuo sa kanyang isipan. Bakit tila alam na alam ni Nanay Isabel kung aling mga gamit ang pinakamahalaga sa kanya? At sino ang taong handang bumili ng mga gamit na yon sa gitna ng kanilang gulo? Nanlamig ang mga kamay ni Yumi habang nakatitig sa litrato ng baul. Alam niyang ito ay isang bitag, isang desperadong hakbang ng mga taong malunod na. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na ningas. Gusto ninyo ng laro? Bulong ni Yumi sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa imahe ng baul. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamalaking palabas sa inyong buhay. Ang gabi ay nagsisimula nang bumalot sa lungsod at sa gitna ng kadiliman, isang plano ang nabuo sa isipan ni Yumi. Isang planong hindi lamang magliligtas sa alaala ng kanyang ama, kundi tuluyang magtatapos sa kapangyarihan ni Kenichi at Nanay Isabel. Ang bawat pagtapak ng kanyang sapatos na may mataas na takong sa makintab na sahig ng hotel lobby ay tila isang babala, isang ritmo ng paghihiganti na dahan-dahang umaalingaw-ngaw sa paligid. Si Yumi ay hindi na ang babaeng nakasuot ng kupas na duster at may amoy ng kusina. Sa gabing ito, balot siya ng isang itim na silk gown na yumayakap sa kanyang bagong hubog na katawan at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg na pinalamutian ng mga diamanteng tila mga luhang naging bato. Sa kabilang dako ng Grand Ballroom, sa gitna ng ingay ng mga tawanan at tunog ng mga kubyertos, nakatayo si Kenichi. Ngunit wala na sa kanya ang dating tindig ng isang matagumpay na ehekutibo. Ang kanyang polo ay tila bahagyang maluwag at ang kanyang mga mata ay pagod. Pilit na naghahanap ng sino mang kakilala na maaaring makatulong sa kanya upang maisalba ang kanyang gumigibang karera. Sa tabi niya ay si Mika na kahit nakasuot ng mamahaling damit ay halatang hindi komportable sa mapanghusgang tingin ng mga matataas na tao sa paligid. Ken, kailangan nating makakuha ng investment ngayong gabi.
Bulong ni Mika, ang boses ay puno ng kaba. Sabi mo, lahat ng narito ay kaibigan mo. Bakit parang iniiwasan tayo ng lahat? Hindi nakasagot si Kenichi. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang batok. Hindi niya maipaliwanag na ang bawat kaibigan na nilalapitan niya ay biglang nakakatanggap ng tawag o biglang tumatalikod kapag nakikita siyang papalapit. Tila may isang hindi nakikitang bakod na itinayo sa paligid niya, isang quarantine ng kahihiyan. Habang dahan-dahan siyang bumababa sa malawak na hagdanan patungo sa ballroom, tumigil ang lahat ng bulungan. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Ang liwanag ng malalaking chandelier ay tila sumasayaw sa kanyang balat. Alam ni Yumi na naroon si Kenichi. Nararamdaman niya ang titig nito, ngunit hindi niya ito tinapunan ng kahit isang sulyap. Sa halip, kumuha siya ng isang baso ng champagne mula sa waiter at uminom nang may biyaya na tila ba ang buong gabi ay inilaan para sa kanya. Ken, tingnan mo. Mahinang sabi ni Mika habang nakaturo sa gitna ng ballroom. Hindi ba? Hindi ba si Yumi yun? Nabitawan ni Kenichi ang kanyang hawak na napkin. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng nasa gitna ng entablado, ang babaeng kinakamayan ng mga pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa, ay ang babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang dating basura, sa kanyang paningin, ay isa na palang mamahaling hiyas na hindi niya na kayang maabot. Impossible! Bulong ni Kenichi. Paano? Paano siya nakapasok dito? Dala ng desperasyon at namumuong galit, mabilis na naglakad si Kenichi patungo sa kinalalagyan ni Yumi. Wala na siyang pakialam sa protocol. Ang tanging nasa isip niya ay ang bawiin ng kontrol, ang ipamukha kay Yumi na siya pa rin ang lalaking dapat nitong sundin. Yumi! Sigaw ni Kenichi nang makalapit siya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at yabang. Anong palabas ito? Saan mo nakuha ang perang pambili ng suot mo? Nagnakaw ka ba? Dahan-dahang humarap si Yumi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamo, ay kasing lamig na ngayon ng yelo sa Antarctica. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Mr. Sato, mahinahong sagot ni Yumi. Ang boses niya ay hindi sumisigaw, ngunit sapat ang lakas para marinig ng mga tao sa paligid. Maling lugar ang pinuntahan mo para maghanap ng gulo. Hindi ito ang iyong kusina kung saan maaari mo akong bulyawan. Huwag mo akong madaan sa ganyan. Bumalik ka sa bahay. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa mga papeles. Tangkang hahawakan ni Kenichi ang braso ni Yumi, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, dalawang malalaking lalaki na nakauniforme ng security ang mabilis na humarang sa kanyang harapan. Sir, kailangan ninyong lumayo sa aming panauhin, sabi ng isang guard. Ang boses ay mariin at walang biro. Panauhin? Asawa ko siya. Bitawan niyo ako. Sigaw ni Kenichi habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimulang magbulungan at kumuha ng litrato gamit ang kanilang mga telepono. Ang kahihiyan ay tila isang baha na unti-unting lumulunod sa kanya. Mali po kayo, sir. Patuloy ng guard habang dahan-dahang itinatulak si Kenichi palayo sa gitna ng ballroom. Siya po si Senyorita Yumi de Villa, ang may-ari ng hotel na ito at ang bagong chairperson ng board. At kayo po ay wala sa listahan ng mga inimbitahan. Napako si Kenichi sa kanyang kinatatayuan habang dahan-dahang ini-escort palabas ng security. Nakita niya si Mika na mabilis na lumayo sa kanya, tila nahihiyang makilala bilang kasama ng isang lalaking ginagawa ng katatawanan sa harap ng alta sosyedad. Bago tuluyang maisara ang malaking pinto ng ballroom, lumingon si Kenichi sa huling pagkakataon. Nakita niya si Yumi na nakatayo pa rin sa gitna, kalmado, marangal at malaya. Ang huling nakita niya ay ang pagtaas ni Yumi ng kanyang baso, isang tahimik na toast para sa kanyang pagbagsak. Naiwan si Kenichi sa labas,
sa ilalim ng madilim na langit, habang ang tunog ng tawanan sa loob ay unti-unting naglalaho. Ang huling luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Ang reynang itinapon niya ay muling nakaupo sa trono at siya ay wala ng kahit anong puwang sa kanyang kaharian. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkatalo, isang itim na sobre ang iniabot sa kanya ng isang hindi kilalang lalaki sa parking lot. Ang sulat sa loob ay may tatak na hindi niya inaasahan. Isang banta na mas matindi pa sa pagkawala ng kanyang yaman. Ang laro ay hindi pa tapos, Kenichi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Yumi ang kalaban mo. Pera lang ang kailangan ko, Mika. Kapag nakuha ko ang proyektong ito, babalik tayo sa dati. Higit pa sa dati. Hindi na tayo kakain ng alikabok sa harap ni Yumi. Ang boses ni Kenichi ay puno ng panginginig. Isang halong desperasyon at baliw na pag-asa habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop sa loob ng isang madilim at masikip na opisina. Wala na ang malawak at malamig na executive office na dati niyang tinitirhan. Ang tanging liwanag sa kanyang paligid ay ang asul na sinag ng computer na nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang mga yabag ng kanyang mga katrabaho na tila ba bawat isa sa kanila ay isang hukom na nagmamasid sa kanyang bawat pagkakamali. Sa kabilang dako, si Mika ay nakaupo sa gilid ng mesa, tinititigan ang kanyang mga kuko na wala ng kulay dahil hindi na niya afford ang lingguhang manicure sa mamahaling spa. Isang cold open slap ang binitawan niya nang hindi man lang tinitignan si Kenichi. Kung hindi mo maibabalik ang buhay na ipinangako mo sa akin, Ken, huwag kang magtaka kung isang araw ay magising ka na lang na wala na rin ako. Hindi ako ipinanganak para magtiis sa ganitong kahirapan. Ang bawat salita ni Mika ay parang isang sampal na gumising sa lahat ng insecurities ni Kenichi. Ito ang contextual needle, ang sakit ng katotohanang ang babaeng ipinalit niya sa kanyang tapat na asawa ay naroon lamang para sa pera, hindi para sa kanya. Ang katahimikan ni Yumi sa nakaraang mga araw ay tila isang bagyong nagbabadyang sumabog at si Kenichi ay tila isang taong nalulunod na handang kumapit kahit sa patalim. Habang nasa loob ng kanyang bagong opisina na amoy sariwang lino at mamahaling kahoy, hinahawakan niya ang isang lumang litrato ng kanilang mga anak noong maliliit pa ang mga ito. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pait ng bawat taon na ibinigay niya kay Kenichi, isang puhunang nauwi sa wala. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, wala ng luha. Ang tanging naroroon ay ang matatag na determinasyon ng isang inang kailangang linisin ang landas para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Kahit mga hulugan ito ng pagpapakita ng bagsik na kailanman, ay hindi niya inakalang taglay niya. Isang tawag ang dumating kay Kenichi mula sa isang Mr. Anderson, isang dayuhang investor na ayon sa sabi-sabi ay naghahanap ng lokal na partner para sa isang dambuhalang resort project sa Palawan. Hindi alam ni Kenichi na si Mr. Anderson ay tauhan ni Lolo Ben, isang bihasang aktor sa mundo ng korporasyon na inupahan ni Yumi para itayo ang bitag ng kasakiman. The board is looking for someone with experience, Mr. Sato. Sabi ni Mr. Anderson sa kabilang linya, ang boses ay puno ng autoridad. But we need an initial equity of 50 million pesos to lock the deal. If you can provide that by Friday, the partnership is yours. Think of the billions you'll make in return. 50 milyon. Isang halagang wala kay Kenichi, lalo na ngayong naka-freeze ang karamihan sa kanyang mga personal na account. Ngunit bilang trunong opisyal ng kumpanya, may hawak siyang susi sa mga pondo ng korporasyon na hindi pa ganap na nadadaanan ng audit. Ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata ay naging mas maliwanag kaysa sa takot sa batas. Gagawin ko, bulong ni Kenichi sa sarili matapos ang tawag.
Kukuha lang ako ng kaunti mula sa contingency fund. Ibabalik ko rin agad kapag nakuha ko na ang komisyon mula kay Anderson. Hindi nila malalaman, walang makakaalam. Nagsimulang mag-type si Kenichi ng mabilis. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa keyboard habang inililipat ang mga pondo patungo sa isang dummy account. Hindi niya napansin ang maliit na pulang ilaw sa gilid ng kanyang monitor. Ang senyales na ang bawat galaw niya ay naitatala na sa main server ng kumpanya na kontrolado na ngayon ng mga tauhan ni Yumi. Habang nangyayari ito, sa loob ng banyo, si Mika ay may sariling laro. Tahimik niyang inilabas ang kanyang cellphone at tumawag sa isang numerong nakalista bilang Attorney Vargas na sa katotohanan ay ang matandang mayamang kliyente na nakilala niya sa party noong nakaraang gabi. "Hello, sir. Yes, this is Mika. I'm ready to leave him. I just need a place to stay and the protection you promised. He's doing something illegal now, I can feel it. I don't want to be involved when he falls." Ang pagtataksil ni Mika ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa ilalim ng balat ni Kenichi nang hindi niya nalalaman. Sa kanyang isipan, siya ay muling magiging hari. Sa katotohanan, siya ay isang daga na kusang naglalakad patungo sa loob ng isang bakal na hawla. Nang matapos ang huling transaksyon, sumandal si Kenichi sa kanyang upuan at tumawa ng mahina. Isang tawa na walang katuwaan, kundi puno ng madilim na pag-asa. Inisip niya ang mukha ni Yumi kapag nakita nito ang kanyang muling pag-angat. Inisip niya ang kahihiyang ibabalik niya rito nang makasampung ulit. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim na sasakyang nakaparada sa tapat ng opisina ni Kenichi, si Yumi ay nanonood sa kanyang tablet. Nakita niya ang kumpirmasyon ng paglipat ng pera. Ang internal crumbling ni Kenichi ay nagsimula na. Hindi dahil sa labas na puwersa, kundi dahil sa sarili nitong mabulok na prinsipyo. Dahan-dahang ipinikit ni Yumi ang kanyang mga mata. "Pinili mo ito, Kenichi. Pinili mong nakawin ang huling pagkakataon na ibinigay ko sa iyo para magbago." Ang gabi ay tila naging mas tahimik. Isang nakakangilong katahimikan bago ang pagputok ng malakas na kulog. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa isipan ng sino mang nakasaksi sa gabing iyon. Kapag ang lahat ng pundasyon ng iyong buhay ay itinayo sa kasinungalingan at nakaw na yaman, gaano kabilis ang magiging pagguho nito kapag ang tunay na may-ari ay nagsimula ng humiling ng kabayaran. Ang huling nakita sa screen ni Kenichi bago ito tuluyang mag-blackout ay isang mensahe na hindi nagmula sa bangko, kundi sa isang hindi kilalang nagpadala. Ang utang ay dapat bayaran, hindi lang ng pera, kundi ng bawat luhang idinulot mo. Bakit kailangan kami ang magbayad sa mga pagkakamaling hindi naman namin ginawa? Ma, hirap na kami. Hindi na namin kilala ang bahay na kinalakihan namin. Ang boses ni Julia, ang 17 taong gulang na anak ni Yumi, ay gumaralgal sa gitna ng malamig na gabi. Nakatayo siya sa tapat ng gate ng bagong tinitirhan ni Yumi, kasama ang kanyang kuya na si Anton. Ang kanilang mga hitsura ay malayo sa dati nilang ayos. Gusot ang mga uniforme, tila hindi nakatulog ng maayos, at ang mga mata ay namumula sa puyat at pag-iyak. Sa kabilang dako ng alaala, naroon ang imahe ng kanilang tahanan noon. Isang contextual needle ang tumusok sa puso ni Yumi nang makita niya ang kanyang mga anak. Naalala niya kung paano niya laging hinahanda ang mga bagong plansang damit ng mga ito tuwing umaga, ang baon na puno ng pagmamahal at ang halik sa noo bago sila pumasok sa paaralan. Ngayon, sa harap niya, ang kanyang mga anghel ay tila mga ligaw na kaluluwang naghahanap ng masisilungan mula sa bagyong idinulot ng sarili nilang ama. Hindi niya pinansin ang kanyang mamahaling gown o ang pagod mula sa trabaho. Mabilis niyang binuksan ang gate at niyakap ang kanyang mga anak ng mahigpit. Isang yakap na tila gustong bawiin ang lahat ng sakit na naranasan ng mga ito sa nakaraang mga linggo.
Naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat ni Julia at ang pagsikip ng dibdib ni Anton habang pilit nitong pinipigilan ang paghagulgol. Shh! Narito na si Mama. Hindi ko na kayo pababayaan muli. Bulong ni Yumi habang ang kanyang sariling mga luha ay dahan-dahang pumapatak. Hindi dahil sa sarili niyang pighati, kundi dahil sa hapdi ng makitang nagdurusa ang kanyang mga anak. Dinala ni Yumi ang mga anak sa loob ng bahay. Ang amoy ng nilulutong sinigang na baboy ay dahan-dahang bumalot sa kusina. Ang pamilyar na amoy ng tahanan na matagal nang nawala sa kanila. Habang pinapanood ni Yumi ang kanyang mga anak na kumakain ng may bilis at gutom, tila bawat subo ng mga ito ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kalala ang kapabayaan ni Kenichi. Si Papa, laging galit. Panimula ni Anton, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Wala na siyang oras sa amin. Ang alam lang niya ay makipag-away kay Nanay Isabel dahil sa pera. At si Mika, tinatago niya ang mga groceries sa loob ng kwarto nila. Ayaw kaming pakainin ng maayos. Isang gabi, narinig ko silang nag-aaway. Dugtong ni Julia, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang kutsara. Sabi ni Mika, pabigat daw kami sa budget nila. Sabi naman ni Papa, kailangan niyang magtiis dahil wala na raw siyang ibang matatakbuhan. Ma, parang hindi na kami tao sa loob ng bahay na yon. Para kaming mga multo na dinadaanan lang nila. Naramdaman ni Yumi ang internal crumbling, ang pagkadurog ng kanyang huling pasensya para kay Kenichi. Ang bawat salita ng kanyang mga anak ay tila mga latigo na nag-iiwan ng pilat sa kanyang kaluluwa. Hindi niya mapatawad ang sarili na hinayaan niyang madamay ang mga bata sa labanang ito. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang uri ng talas na tila handang pumatay ng anumang banta sa kanyang pamilya. Ma, tumingin si Anton sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. May mas malala pa kaming nalaman. Noong isang araw, may kausap si Papa sa telepono. May mga papeles siyang hawak, yung tungkol sa Memorial Park kung saan nakalibing si Lolo. Natigilan si Yumi. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang memorial plot ng kanyang ama, ang tanging sagradong lugar na natitira sa kanilang pamilya. Isang dangling mystery ang nabuo. Bakit pakikialaman ni Kenichi ang huling hantungan ng kanyang biyenan? Anong ibig mong sabihin, Anton? Tanong ni Yumi. Ang boses ay mahina, ngunit punong-puno ng panganib. Ibebenta niya po ang lote ni Lolo, Ma. Diretsahang sabi ni Anton. Kailangan daw niya ng karagdagang pera para sa investment niya kay Mr. Anderson. Sabi niya, ililipat na lang daw ang mga buto ni Lolo sa isang common grave para makatipid. Ma, hindi namin kaya yon. Hindi namin kayang makitang pati ang alaala ni Lolo ay binababoy ni Papa. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay naging kasing bigat ng semento. Ang tunog lamang ng pag-ikot ng electric fan ang naririnig. Habang ang anino ni Yumi sa pader ay tila isang nagngangalit na leon na naghahanda para sa huling pagsalakay. Ang echoing question ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ama na nilamon na ng kasakiman? At hanggang kailan mananatiling healing ang paraan ni Yumi bago niya tuluyang wasakin ang taong nagnanais pati ang mga patay ay pagkakitaan? Tumayo si Yumi at lumapit sa bintana. Nakatingin sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang puso ay hindi na umiiyak. Ito ay tumitibok na ngayon para sa isang layunin. Ang tapusin ang lahat ng ito bago pa man may madamay na higit pa sa kanyang mga anak. Matulog na kayo rito ngayong gabi, sabi ni Yumi nang hindi lumingon. Simula bukas, wala nang makakaapak sa inyo. At tungkol sa iyong papa, hayaan niyo siyang maglaro ng apoy. Hindi niya alam na ang sementeryong balak niyang pagkakitaan ang magiging huling hantungan ng sarili niyang yabang. Ang cliffhanger ay naroon sa lamig ng tinig ni Yumi. Ang pagbebenta sa huling hantungan ng kanyang ama
ang naging huling mitsa. Ang high stakes ay hindi na lang pera o bahay. Ito ay tungkol na sa sagradong alaala ng mga yumao. Masyado pang maaga para ipagdiwang mo ang iyong panandaliang tagumpay, Mika. Ang ganda mo ay parang bulaklak sa sementeryo, isang palamuti sa isang bagay na wala ng buhay. Ang tinig ni Yumi ay nanggaling sa likuran ni Mika. Mahinahon, ngunit tila yelong dumampi sa mainit na balat. Nakaupo si Mika sa isang marangyang velvet chair sa loob ng isang eksklusibong beauty spa sa Makati. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng gold leaf facial mask. Sa paligid niya, ang halimuyak ng mamahaling langis at ang banayad na tunog ng instrumental na musika ay nagbibigay ng pakiramdam ng karangyaan. Dahan-dahang iminulat ni Mika ang kanyang mga mata at nakita ang anino ni Yumi sa malaking salamin sa kanyang harap. Isang contextual needle ang bumasag sa kanyang kumpiyansa. Naalala ni Yumi kung paanong sa loob ng 18 taon, ang tanging spa na naranasan niya ay ang singaw ng kumukulong kaldero at ang hapdi ng sabon sa kanyang mga kamay habang naglalaban ng mga medyas ni Kenichi. Ngayon, sa harap ng babaeng nagnakaw ng kanyang buhay, si Yumi ay nakatayo ng tuwid, suot ang isang puting linen suit na nagpapakita ng kanyang hindi matatawarang awtoridad. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanabunot. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang isang hibla ng buhok ni Mika na bahagyang nalihis at inayos ito nang may sapat na diin para maramdaman ng dalaga ang kanyang presensya. Ang haplos na yon ay hindi pagmamahal, kundi isang tahimik na pagpapakita ng kapangyarihan. Isang leon na pinaglalaruan ang kanyang biktima bago ang huling kagat. Yumi, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Gulat na tanong ni Mika. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mapang-uyam ng ngiti. Akala ko ba ay busy ka sa pagiging biktima? Oh, wait. I forgot. Siguro ay naghahanap ka ng trabaho rito bilang tagalining? Isang tipid ng ngiti ang isinagot ni Yumi. Hindi mo kailangang mag-alala para sa akin, Mika. Mas dapat mong alalahanin ang iyong sarili. Ang perang ginagastos mo ngayon, ang bawat patak ng serum na inilalagay sa mukha mo, alam mo ba kung kanino galing ang mga yan? Of course, it's from Kenichi. He loves me, Yumi. He gives me everything you couldn't get in 18 years. Mayabang na sagot ni Mika. Dahan-dahang inilabas ni Yumi ang isang kulay ubing envelope mula sa kanyang clutch bag at inilapag ito sa lap ni Mika. Iyan ang listahan ng lahat ng transaksyong ginawa ni Kenichi sa kumpanya sa nakaraang 3 araw. At kasama na rin dyan ang mga litrato mo, Mika. Hindi yung mga litrato nyo ni Kenichi, kundi yung mga litrato nyo ni Attorney Vargas sa isang hotel sa Tagaytay noong nakaraang weekend. Nanigas si Mika. Ang maskara sa kanyang muka ay tila naging kasing bigat ng bato. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya maitago. Isang internal crumbling ang naganap sa loob niya. Ang mundong itinayo niya sa kasinungalingan ay nagsisimula ng mabitak. Sa saan mo nakuha ito? You're spying on me! Galit na bulong ni Mika. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hindi ko kailangang mag-espiya sa isang taong hindi marunong magtago ng dumi. Malamig na sagot ni Yumi. Mika, look at me. Ang lalaking ipinaglalaban mo ay isang magnanakaw na ngayon. At ang lalaking ginagamit mo para takasan si Kenichi? Si Attorney Vargas? Isa rin siya sa mga taong nasa ilalim ng aking payroll. You are playing a game where all the cards are mine. Lumapit si Yumi sa tainga ni Mika. Ang kanyang hininga ay mainit, ngunit ang mga salita ay kasing talim ng labaha. Ito ang huli kong babala. Maaari mong ituloy ang panloloko mo kay Kenichi hanggang sa huling sentimo. Wala akong pakialam. Pero kapag idinamay niyo pa ang alaala ng aking ama, kapag hinayaan mong ibenta ni Kenichi ang huling hantungan ni Papa para lang tustusan ang luho mo, asahan mong ang spa na ito ang huling marangyang lugar na matatapakan mo bago ka mabulok sa kahihiyan. Tumayo ng tuwid si Yumi
at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang bakas ng pagiging asawang api. Ang tanging nakikita niya ay isang babaeng handang sunugin ang buong mundo para protektahan ang kanyang dangal. Enjoy your facial, Mika. Make sure it lasts because tomorrow the mirror might not show a face you'd want to recognize. Naglakad palayo si Yumi. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng nakakangilong katahimikan sa loob ng spa. Hindi niya nilingon ang boses ni Mika na pilit siyang tinatawag. Ang echoing question na naiwan sa hangin ay tila isang sumpa. Sino ang tunay na magtatagumpay? Ang babaeng nagmamahal ng tapat o ang babaeng marunong lamang gumamit? Habang sumasakay si Yumi sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Lolo Ben. Senyorita, nagsimula na po ang audit. Bukas na bukas, malalaman na ng buong board ang tungkol sa nawawalang 50 milyon. Handa na po ba kayo para sa huling pagbagsak ng kurtina? Tumingin si Yumi sa labas ng bintana sa nagdidilim na kalangitan ng Maynila. Isang cliffhanger ng nagbabadyang gulo ang nakaukit sa kanyang mukha. Tapusin na natin ito, Lolo Ben. Ayoko nang mag-iwan ng kahit isang bakas ng nakaraan sa aking bukas. Ang gabi ay tila bumigat. Isang babala na, ang bukas ay hindi lamang magdadala ng hustisya, kundi isang masakit na katotohanan na hindi pa handang harapin ni Kenichi. Hindi na po ito usapin ng pagkakamali, Mr. Sato. Ito po ay isang krimen at sa ilalim ng bagong pamunuan, wala kaming puwang para sa mga magnanakaw. Ang mga salitang ito mula sa punong auditor ng kumpanya ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa ulo ni Kenichi. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa sa boardroom. Ang silid na dati ay naging saksi sa kanyang mga mayayabang na presentasyon at palakpakan. Ngunit ngayon, ang bawat mata ng mga board members ay tila mga talim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Ang lamig ng aircon sa loob ng silid ay hindi sapat para pawiin ang malapot na pawis na namumuo sa kanyang noo at dahan-dahang gumagapang pababa sa kanyang mamahaling polo. Isang contextual needle ang tumusok sa kanyang gunita. Sa kanyang harapan ay ang gintong ballpen na ginamit niya sa paglipat ng 50 milyong piso. Ang mismong ballpen na iniregalo sa kanya ni Yumi noong nakaraang kaarawan niya. Naalala niya kung paano siya nginitian ni Yumi noon, puno ng pagmamalaki at tiwala. Ngayon, ang tiwalang iyon ay naging isang madilim na aninong sumasakal sa kanya. Ang bawat pirasong papel na inilalatag ng auditor ay tila mga huling pako sa kanyang kabaong ng kanyang pagkawasak. Tumingin si Kenichi sa bakanting upuan sa tabi ng CEO, ang upuan na nakalaan para sa bagong chairperson. Sa gitna ng kanyang takot, nanalangin siya na sana ay isang taong madaling mauto ang nakaupo doon. Isang sandali niyang naisip si Yumi. Kung narito lang sana ang asawa niya, siguradong gagawa ito ng paraan. Siguradong ibibigay nito ang lahat ng ipon nito para lang maisalba siya. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 18 taon, ang upuan sa likod niya ay walang laman. Walang Yumi na naghihintay, na may dalang mainit na kape at mga salitang nagpapalakas ng loob. Siya ay mag-isa sa gitna ng nagngangalit na karagatan. I can explain, sir. Pautal-utal na simula ni Kenichi. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. It was a strategic investment. Mr. Anderson and I, we were building a partnership that would benefit this company for years. Hindi ko ninakaw ang pera. Pansamantala ko lang itong hiniram para ma-secure ang deal. Isang mapait na tawa ang nanggaling sa CEO. Mr. Anderson, Kenichi, nakatanggap kami ng ulat mula sa NBI. Walang Mr. Anderson. Ang kumpanyang sinasabi mo ay isang shell company lamang na rehistrado sa ilalim ng isang trust fund. At ang mas malala, ang perang inilipat mo ay hindi napunta sa investment, kundi sa isang account
na agad ding na-freeze dahil sa hinala ng money laundering. Naramdaman ni Kenichi ang internal crumbling, ang dahan-dahang paghinto ng kanyang mundo. Ang kanyang mga binti ay naging kasing lambot ng gulaman. Ang lahat ng kanyang plano, ang kanyang pangarap na maging hari, ay naglaho sa loob ng isang segundo. Ang imahe ni Mika na nag-iimpake ng gamit ay muling sumariwa sa kanyang isipan. Traidor. Lahat sila ay traidor. As of this moment, Mr. Sato, you are officially suspended without pay, pending further criminal investigation, deklara ng CEO habang isinasara ang kanyang folder. Security will escort you out at huwag mo nang subukang bumalik dito. Lumabas si Kenichi sa kumpanya na tila isang ligaw na asong pinalaya sa sarili nitong bakuran. Ang sikat ng araw ay tila nang uuyam sa kanyang kahihiyan. Habang naglalakad siya sa parking lot, nakita niya ang kanyang sasakyan na pinaliligiran na ng mga sheriff. Kinukuha na ang lahat. Binabawi na ang lahat. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Nanay Isabel. Kenichi, nasaan ka na ba? May mga taong narito sa bahay. Kinukuha nila ang mga gamit natin. Pati ang TV at ang mga alahas ko. Isinasakay nila sa truck. Tulungan mo ako, anak. Ang bulyaw ng matanda sa kabilang linya, puno ng takot at galit. Nay, wala na. Wala na tayong magagawa. Mahinang sagot ni Kenichi bago niya tuluyang pinatay ang telepono. Wala na siyang lakas para makinig sa reklamo ng kanyang ina. Paupo na sana si Kenichi sa sidewalk ng isang marangyang itim na sobre ang dahan-dahang inilapag sa kanyang tapat ng isang lalaking nakauniporme. Walang imik ang lalaki at agad ding umalis. Dahan-dahang binuksan ni Kenichi ang sobre. Sa loob nito ay isang eleganteng imbitasyon na may tatak na ginto. You are cordially invited to the inauguration of the new chairperson of the Villa Group of Companies. Location? Grand Hall, 8 p.m. tomorrow. At sa ilalim ng imbitasyon, may isang maikling sulat kamay na mensahe. Sabi mo, basurang walang silbi ang asawa mo. Bukas, tignan natin kung sino sa atin ang tunay na itatapon sa basurahan. YDV. Nanlamig ang buong katawan ni Kenichi. Ang mga titik na YDV ay tila mga kidlat na tumama sa kanyang puso. Yumi De Villa. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatitig sa imbitasyon. Paano naging isang De Villa ang babaeng 18 taon niyang itinuring na alila? At ano ang naghihintay sa kanya sa oras na harapin niya ang babaeng winasak niya, na ngayon ay may hawak ng kanyang buong kinabukasan? Ang cliffhanger ay naroon sa takot na bumabalot kay Kenichi. Ang pagbagsak niya ay hindi pa tapos. Ang pinakamasakit na bahagi ay magsisimula pa lamang sa oras na bumukas ang mga pinto ng Grand Hall. Mga lolo, lola, at mga kagalang-galang na panauhin, isang karangalan na ipakilala sa inyo ang bagong chairperson ng De Villa Group of Companies, Senyorita Yumi De Villa. Ang boses ng Master of Ceremonies ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Hall, tila isang trumpeta na naghahayag ng pagdating ng isang reyna. Sa dulo ng silid, malapit sa buffet table, nakatayo si Kenichi. Ang kanyang hininga ay tila naging isang malaking bara sa kanyang lalamunan. Ang imbitasyong hawak niya ay gusot-gusot na sa pawis ng kanyang mga kamay. Sa tabi niya, si Nanay Isabel ay nakatayo ng tulala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pilit na inaaninag ang entablado sa kabila ng kislap ng mga diamante at mamahaling ilaw. Isang contextual needle ang muling tumusok sa puso ni Kenichi nang magsimulang mag-play ang isang maikling video sa dambuhalang screen. Ipinakita roon ang kasaysayan ng pamilya De Villa, ang kanilang mga charity, ang kanilang mga kumpanya, at ang huling habilin ni Don Fernando. Naalala ni Kenichi kung paano niya laging pinagtatawanan ang kahirapan ng pamilya ni Yumi
noong bago pa lang silang magkakilala. Akala niya ay isang hamak na probinsyana lang ang napangasawa niya. Ngayon, sa harap ng lahat ng matatayog na tao sa bansa, napagtanto niya na ang babaeng 18 taon niyang tinrato na parang basahan ay ang nag-iisang tagapagmana ng isang imperyong hindi niya kailanman mapapantayan. Ng katotohanan, bumukas ang malaking pinto sa likod ng entablado at lumabas si Yumi. Balot siya ng isang kulay gintong Filipiniana na tila gawa sa sinag ng araw. Ang bawat ukit nito ay nagpapakita ng yaman at dangal. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang katiyakan, isang uri ng lakas na hindi nakukuha sa pananakit ng iba, kundi sa pagbangon mula sa sariling abo. Naramdaman ni Kenichi ang internal crumbling, ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang natitirang yabang. Ang kanyang tuhod ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang kristal na baso ng tubig na hawak ni Nanay Isabel ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga kulubot na kamay, bumabagsak at nagkakabira-biro sa malamig na marmol na sahig. Walang sino man ang lumingon sa kanila. Ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa babaeng nasa entablado. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Yumi. Ang kanyang boses sa mikropono ay malambing ngunit may awtoridad na tila isang dambuhalang alon na humahaplos sa dalampasigan. Sa loob ng 18 taon, natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng taong sumusunod sa iyo, kundi sa dami ng sakit na kaya mong tiisin para sa mga taong mahal mo. Ngunit natutunan ko rin na ang pagtitiis ay may hangganan, lalo na kung ang iyong pagmamahal ay itinuturing lamang na isang kahinaan. Kamamay mo. Tumingin si Yumi nang diretso sa kinalalagyan ni Kenichi. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng malawak na silid. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kenichi na tila hinuhubaran siya ng kanyang dangal sa harap ng maraming tao. Ang lahat ng kanyang kasalanan, ang panglalait, ang pagtataksil, ang pagnanakaw, ay tila nakasulat sa hangin sa pagitan nila. May mga panauhin tayo rito ngayong gabi na naging bahagi ng aking nakaraan. Patuloy ni Yumi, isang matamis, ngunit mapanganib na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. Mga taong naniniwala na ang lahat ng mayroon sila ngayon ay bunga ng kanilang sariling katalinuhan. Gusto ko silang pasalamatan. Dahil sa kanila, nahanap ko ang tapang na bawiin ang lahat ng sa akin. Huminto si Yumi at bahagyang itinaas ang kanyang kamay, itinuturo ang direksyon ni Kenichi. Ang lahat ng mga panauhin ay lumingon. Ang spotlight ng Grand Hall ay biglang lumipat at tumutok sa mag-ina na mukhang mga basang sisiw sa gitna ng karangyaan. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na sumunog sa balat ni Kenichi. Salamat sa pagdating, Kenichi. At ikaw din, Nanay Isabel, sabi ni Yumi. Ang kanyang boses ay puno ng pait na naging tamis. Handa ka na bang bayaran ang bawat segundo ng 18 taon na kinuha mo sa akin? Dahil ngayong gabi, hindi lang ang bahay at ang kumpanya ang babawiin ko. Babawiin ko rin ang kapayapaang ninakaw ninyo mula sa aking pamilya. Hindi nakapagsalita si Kenichi. Ang kanyang dila ay tila naging semento. Nakita niya ang mga tauhan ng NBI na dahan-dahang lumalapit sa kanya mula sa gilid ng ballroom. Ang echoing question ni Yumi ay nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang hatol na wala ng apela. Ang laro ay tapos na, Kenichi, bulong ni Yumi. Kahit na malayo siya ay tila naririnig ni Kenichi ang bawat pantig sa kanyang tainga. Welcome to the real world, where you have nothing because you are nothing without me. Isang cliffhanger ng matinding panganib ang nabuo nang mapansin ni Yumi ang isang kakaibang kilos mula sa likuran ni Kenichi. Si Mika ay naroon din, ngunit hindi siya nakatingin kay Kenichi. May hawak siyang isang maliit na folder at may kausap sa telepono. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Lolo Ben.
Ang gabi ay tila naging mas madilim para kay Kenichi habang nararamdaman niya ang malamig na metal ng posas na nagsisimulang lumapat sa kanyang mga kamay. Sa mismong gitna ng Grand Hall, sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng lipunang dati niyang pinangarap na pamunuan. Iwanan mo na ang lahat, Kenichi, pati ang huling piraso ng iyong kapalaluan dahil wala na itong silbi sa loob ng rehas. Ang boses ni Yumi ay nananatiling mahinahon, ngunit sa loob ng malaking Grand Hall, ang bawat salita niya ay tila kulog na nagpatahimik sa lahat. Ang malamig na bakal ng posas ay humalik na sa mga pulso ni Kenichi, isang sensasyong nagpabangon sa lahat ng kanyang balahibo. Ang dating makinis at mapuputing kamay na ginagamit niya sa pag-utos at pagwawasiwas ng pera ay nakakuyom na ngayon sa likod ng kanyang katawan, tila mga pakpak ng isang ibong hindi na muling makakalipad. Isang contextual needle ang muling bumasag sa kanyang diwa. Tumingin si Kenichi sa paligid. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Ang mga negosyanteng pilit na kumukuha ng kanyang atensyon ay abala na ngayon sa pagkuha ng mga litrato at pagbubulungan. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Naalala niya ang bawat gabi sa loob ng 18 taon kung saan si Yumi ang laging nasa likod niya. Tinitiyak na ang kanyang imahe ay malinis at kagalang-galang. Ngayon, sa harap ng pinakamalalaking tao sa bansa, ang imaheng iyon ay nagkakapira-piraso sa ilalim ng matinding liwanag ng mga spotlight ng katarungan. Lumapit si Yumi ng bahagya kay Kenichi. Sapat na distansya para maamoy ng asawa ang kanyang mamahaling pabango, ang amoy ng tagumpay at kalayaan. Hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, kumuha siya ng isang puting panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang isang mantsa ng pawis sa noo ni Kenichi. Isang huling haplos ng asawa, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit anong init. Iyon ay isang pagpapaalam sa isang bangkay na hindi na dapat pang balikan. Yumi, pakiusap. Huwag dito. Pautal-utal na pagsamo ni Kenichi. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na sapa. Ang mga bata. Isipin mo ang mga bata. Naisip mo ba sila, Kenichi, nang balak mong ibenta ang huling hantungan ng aking ama? Ang tanong ni Yumi na may kasamang talim na tila humihiwa sa hangin. Huwag mong gamitin ang mga anak ko para iligtas ang sarili mo. Matagal na silang nawalan ng ama nang piliin mong maging isang halimaw. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Nanay Isabel ay dahan-dahang lumuhod sa paanan ni Yumi. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panlalait, ang alam gawin ay nakayakap na ngayon sa laylayan ng gown ni Yumi. Ang kanyang mga hikbi ay punong-puno ng desperasyon, isang tunog ng pagguho ng isang mundong binuo sa kasakiman. Yumi, anak, patawarin mo kami. Pagmamakaawa ng matanda, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Matanda na ako. Huwag mong hayaang mabilanggo ang anak ko. Sino ang mag-aalaga sa akin? Pamilya tayo, di ba? Dahan-dahang hinila ni Yumi ang kanyang gown mula sa pagkakahawak ng matanda. Hindi po, nanay. Pamilya kayo ni Kenichi. Ako? Ako po ang basurang pinalayas ninyo sa ulan. Ngayon, hayaan ninyo ang ulan ng inyong sariling mga luha ang humuga sa duming iniwan ninyo habang ini-escort ng mga tauhan ng NBI si Kenichi palabas. Isang pamilyar na anino ang nakita ni Kenichi sa gilid ng pintuan, si Mika. Ngunit hindi ito umiiyak. Nakasuot siya ng isang malaking salamin at may bitbit na isang maliit na maleta. Ang maletang naglalaman ng huling cash at mga alahas na itinago ni Kenichi sa kanilang silid. Isang internal crumbling ang muling naganap kay Kenichi nang makita niyang sumakay si Mika sa isang naghihintay na taxi nang hindi man lang lumingon sa kanya. Ang huling babaeng pinagpalit niya sa kanyang tapat na asawa ay tumakas na dala ang huling piraso ng kanyang yaman.
Naiwan si Kenichi na nakatitig sa papalayo na sasakyan, habang ang tunog ng paglock ng pinto ng police car ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Isang tunog na tila huling hatol sa kanyang kalayaan. Ang kumpanya ay wala na. Ang bahay ay bawi na. Ang pamilya ay naglaho na. Isang dangling mystery ang naiwan sa isipan ni Yumi habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ng pulis. Isang itim na folder ang iniabot sa kanya ni Lolo Ben pagkatapos ng gulo. Senyorita, may nahanap po kaming dokumento sa attic ng bahay bago po ito i-board up, bulong ni Lolo Ben. Hindi po ito tungkol sa pera. Tungkol po ito sa tunay na dahilan kung bakit pumayag ang inyong ama sa kasunduan ninyo ni Kenichi 18 taon na ang nakalilipas. Binuksan ni Yumi ang folder at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang panibagong sugat, ngunit may kasamang gamot. Ang katotohanan ay mas malalim pa sa paghihiganti. Pagkaraan ng 6 na buwang diborsyo, dinala ng bilyonaryo. At ina niya ang imbitasyon sa kasal, pero nabigla sila sa buntis na ex-wife. Ang boses ni Kenichi ay parang isang gasgas na plaka, nanggagaling sa likod ng makapal na salamin ng visiting room sa pitan. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata, wala na ang ayos ng kanyang buhok, at ang kanyang suot na kulay dalandan na uniforme ay tila isang selyo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang amoy ng klorina at luma na semento sa paligid ay sumasakal sa hangin, malayo sa bango ng kanilang dating tahanan. Dahan-dahang inilabas ni Yumi ang isang folder mula sa kanyang bag. Hindi siya natitinag sa mga luha ni Kenichi. Sa loob ng 18 taon, ang mga luhang iyan ang naging kadena niya. Ngunit ngayon, ang mga ito ay tila mga butil na lamang ng tubig na walang saysay. Ito ang contextual needle, ang pagbaliktad ng mundo kung saan ang dating hari ay nagmamakaawa sa paanan ng babaeng itinuring niyang alila. Narito ako hindi para makinig sa iyong mga dahilan, Kenichi. Malamig na simula ni Yumi. Narito ako para tapusin ang huling ugnayan na mayroon tayo. Pirma mo na lang ang kulang sa mga papeles na ito para sa ating legal separation at ang tuluyang pagsuko mo sa anumang karapatan sa aming mga anak. Yumi, asawa mo pa rin ako. Ang huling hirit ni Kenichi, ang kanyang mga kamay ay pilit na idinidikit sa salamin. Asawa? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yumi. Ang asawa ay nag-aalaga, hindi nagnanakaw. Ang asawa ay nagtatanggol, hindi nanunumbat. Pinatay mo ang asawang kilala ko noong gabing dinala mo si Mika sa ating hapag. Ngayon, ang kaharap mo ay ang babaeng matagal mong binaliwala. Dahan-dahang ipinasok ni Yumi ang panulat sa maliit na puwang sa ilalim ng salamin. Sa bawat kaskas ng pluma ni Kenichi sa papel, naramdaman ni Yumi ang dahan-dahang pagluwag ng isang mahigpit na buhol sa kanyang dibdib. Isang internal crumbling ang naganap, ngunit hindi ito pagkasira. Ito ay ang pagguho ng huling pader ng kanyang pagtitiis. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila humihinga na ng maluwag. Matapos ang pagbisita, dinala ni Yumi ang kanyang sarili sa kanilang dating bahay. Ang bahay na ngayon ay wala ng laman at nababalutan na ng alikabok. Umakyat siya sa attic at hinanap ang lumang baul na nara. Doon, nahanap niya ang kanyang lumang apron. Ang apron na suot niya sa Kabanata 1, may bahid pa rin ang tuyong mantsa ng langis at luha ng kanyang paglaya. Naglakad si Yumi patungo sa likod bahay at gumawa ng isang maliit na apoy sa loob ng lumang pit ng barbecue. Tinitigan niya ang apron. Simbolo ito ng kanyang pagkaalipin, ng kanyang pagkalimot sa sarili, at ng kanyang bulag na katapatan. Dahan-dahan niyang binitawan ng tela patungo sa naglalagablab na apoy. Ang mga dila ng apoy ay dahan-dahang gumapang sa himaymay ng tela. Nilalamon ang bawat alaala ng kanyang paghihirap. Ang usok na pumaitaas sa langit ay tila nagdadala ng kanyang mga dalangin
na sa wakas ay dininig na. "Malaya ka na, Yumi," bulong niya sa sarili habang pinapanood ang pagkaabo ng kanyang nakaraan. Binuksan niya ang huling bahagi ng sulat ng kanyang ama na ibinigay ni Lolo Ben. Ang huling lihim ay nalantad na. "Yumi, anak, alam kong masasaktan ka sa pagpili ko kay Kenichi. Ngunit alam ko rin na ang bakal ay pinapatibay lamang sa loob ng nagbabagang apoy. Hinayaan kitang dumaan sa pagsubok na ito hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil alam kong ikaw lang ang may sapat na lakas para wasakin ang sumpa ng ating pamilya, ang sumpa ng labis na pagtitiis. Ngayong malakas ka na, gamitin mo ang yaman natin para sa tunay na kaligayahan." Napaupo si Yumi sa damuhan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa huling hantungan ng kanyang pighati. Ang kumpirmasyon ng pagmamahal ng kanyang ama ang naging huling gamot sa kanyang mga surisaring sugat. Habang dahan-dahan siyang naglalakad palabas ng gate ng lumang bahay, isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Isang lalaki ang lumabas, matangkad, may maamong mukha, at may mga matang tila palaging may ngiti ng pag-asa. "Yumi," ang tawag nito. Ang boses ay pamilyar, isang tinig mula sa kanyang kabataan, bago pa man dumating ang bagyo ni Kenichi. Gabriel, ang tanging naisambit ni Yumi. Si Gabriel ang kanyang kababata, ang lalaking palaging nagtatanggol sa kanya noon, ang lalaking ipinagpalit niya sa maling pangako ng pag-ibig. Narito ito ngayon, tila isang sagot sa kanyang bagong simula. "Nabalitaan ko ang lahat," sabi ni Gabriel, dahan-dahang lumalapit ngunit may paggalang sa distansya. "Hindi ako pumarito para makiusap o manggulo. Pumarito ako para sabihin na, tapos na ang ulan, Yumi. Handa ka na bang makita ang bahaghari?" Ang cliffhanger ay naroon sa pagtatagpo ng kanilang mga mata. Isang bagong pahina ang bumukas. Ngunit handa na ba si Yumi na muling magbukas ng kanyang puso? O ang kanyang paglaya ay nangangahulugan ng pananatiling mag-isa sa kanyang bagong nahanap na kaharian? Ang bawat hakbang ni Gabriel patungo sa kanya ay tila isang tanong na ang tanging panahon lamang ang makakasagot. Lumipas ang isang taon na tila isang iglap, ngunit sa bawat araw na dumaan, bawat segundo ay naging kasing halaga ng ginto para kay Yumi. Nakatayo siya ngayon sa harap ng puntod ng kanyang ama sa mismong lote na tinangka ni Kenichi na ibenta para sa pansariling kasakiman. Ang paligid ay tahimik, tanging ang banayad na bulong ng hangin at ang huni ng mga ibon ang naririnig. Ang mga bulaklak na inialay niya, mga puting liryo, ay sariwa pa at ang bango nito ay humahalo sa amoy ng damo pagkatapos ng isang mahinang ulan. Dahan-dahang hinaplos ni Yumi ang malamig na marmol na may nakaukit na pangalan ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, tinanong niya ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad kay Kenichi at Nanay Isabel ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na yon na diktahan ang kanyang bukas. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili ng 18 taon sa isang maling sumpaan. Ang paglaya niya sa galit ang naging pinakamalaking regalo niya sa sarili. Si Kenichi ay naging isang malabong alaala na lamang, isang bahagi ng kanyang nakaraan na kailangan niyang pagdaanan upang maging ganap ang kanyang pagkatao ngayon. Ang kapayapaang nararamdaman ni Yumi ay hindi lamang dahil sa yaman o posisyon. Ito ay ang uri ng kapayapaan na dumarating kapag alam mong wala ka ng kailangang patunayan sa sinuman. Ang kanyang mga gabi ay hindi na binubuo ng mga luha, kundi ng mga mahimbing na tulog. At ang katiyakang ang kanyang mga anak ay ligtas at masaya. Ang bahay na dati ay tila isang kulungan ay napalitan ng isang tahanang puno ng musika, tawanan, at ang bango ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. "Ma, tara na po?"
Hinihintay na tayo ni Tito Gabriel sa labas. Tawag ni Julia mula sa di kalayuan. Nakita ni Yumi ang kanyang anak na may suot na maliwanag na ngiti. Kasama si Anton na ngayon ay mas matangkad na kaysa sa kanya. Lumingon si Yumi at nakita si Gabriel na nakasandal sa sasakyan, naghihintay ng may pasensya at paggalang. Walang pagmamadali, walang utos. Ang bawat sulyap ni Gabriel ay tila isang pahayag ng suporta na handa siyang maghintay hanggang sa maging handa ang puso ni Yumi na muling magmahal ng buo. Sa ngayon, ang kanilang ugnayan ay parang isang kalmadong sapa, mabagal, malalim, at nagbibigay ng buhay. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kwentong ito sa puso ni Yumi ay ito. Ang tunay na yaman ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalaking nasa tabi niya, kundi sa lakas ng loob niyang tumayo mag-isa kapag ang lalaking iyon ay hindi na karapat-dapat. Ang 18 taon ng pagtitiis ay hindi na sayang dahil ito ang nagturo sa kanya na ang pag-ibig na walang pagrespeto sa sarili ay hindi pag-ibig, kundi isang dahan-dahang pagpapakamatay ng kaluluwa. Ang bawat babae ay may karapatang maging reyna sa sarili niyang kaharian, at ang bawat huling patak ng luha ay isang paglilinis para sa isang mas masayang simula. Habang sumasakay si Yumi sa sasakyan at dahan-dahang lumalayo sa sementeryo, hindi na siya lumingon sa likod. Ang daan sa kanyang harap ay malawak, maliwanag, at puno ng mga posibilidad. Ang ulan ng kahapon ay tapos na, at ang bahaghari ng kanyang buhay ay mananatiling nakaukit sa langit ng kanyang bagong simula.